Kamusta po kayo? Magandang umaga pong muli sa ating lahat at tayo magbabahagi muli ng video dito sa ating channel at halos hindi na tayo nakapagbigay ng update dahil masyado tayo naging busy sa mga nakaraang mga araw. So sa ngayon, magbabahagi tayo ng isang news mula sa isang news network. Yung huli nating pagbabahagi ng video rito ay kung saan ibinahagi natin yung mga pumirma sa impeachment trial na nais nilang gawin para kay VP Sara Duterte, ang ating pangalawang Pangulo, na siyang pinagbutuhan ng halos mahigit 200 na miyembro ng Kamara. At sa ngayon, ipaparinig din natin dito kung ilan ang hindi nakapag-boto o yung mga listahan ng mga kongresista na hindi umayon sa pagpirma sa impeachment tungkol kay VP Sara. Pakinggan natin itong video na ito. 91 mga kongresista hindi lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang hindi lumagda. Senado tiniyak na hindi magsasagawa ng impeachment trial habang naka-session break ang Kongreso. Termino ni PNP Chief General Romel Francisco Marbit pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hepe ng pambansang pulisya nagpasalamat sa extension na ibinigay ng Pangulo. Bilang ng mga Pilipino may trabaho para sa buwan ng Disyembre noong 2020. Nitong huling buwan nga ng taong 2024, sa datos ng PSA, mayroon pa rin ilang sektor na nagkaroon ng pagbaba doon sa mga employed persons. Kaya ito yung dapat tutukan ng kasalukuyang administrasyon. Naitala ng Philippine Statistics Authority ang 96.9% employment rate sa bansa noong December 2024. Bahagya itong mas mataas kumpara sa 96.8% noong Nobyembre ng kaparehong taon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, anong sektor ang nagkaroon ng pinakamalaking bahagi sa labor force noong December 2024 ayon sa PSA? Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, pagdating nga sa mga pangunahing sektor nitong December 2024, nananatiling ang services sector pa rin yung nagkaroon na may pinakamalaking bahagi dito sa labor force kung saan naitala yung 60.5% share. Inihayag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapan ang employment rate nitong December 2024 ay nasa 96.9%. Kapareho sa naitalang employment rate noong December 2023 at bahagyang mas mataas kumpara noong November 2024 na nasa 96.8%. Samantala, nasa 1.63 million ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong December 2024. Ayon kay Yusek Mapa, mas mataas ito kaysa sa naitalang bilang ng unemployed noong December 2023 na nasa 1.6 million lang. Ngunit mas mababa naman kumpara noong November 2024 na nasa 1.66 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 3.1% o 31 sa kada 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong December 2024. Samantala, binanggit din ng PSA na ang transportation and storage subsector ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo noong huling buwan ng 2024. Ito anila ay dahil sa epekto ng holiday season kung saan karaniwan talagang tumataas ang ganitong mga trabaho o serbisyo. Dahil naman sa nagdaang bagyo, African swine fever at iba pang nakaapekto sa sektor ng agrikultura, naitala ng PSA ang pagbaba sa bilang ng trabaho at negosyo rito kung saan 1.56 million employed ang nabawas. Tumaas man yung naitalang employment rate nitong huling buwan nga ng taong 2024. Sa datos ng PSA, mayroon pa rin ilang sektor na nagkaroon ng pagbaba doon sa mga employed persons. Kaya ito yung dapat tutukan ng kasalukuyang administrasyon na patuloy na makapag-create ng mga trabaho upang mas tumaas pa yung employment rate dito sa bansa. Hindi malulugi ang mga magsasaka sa bibilhin ng National Food Authority. Ito ang pagtiyak ng NFA kaugnay ng pagre-replenish ng buffer stocks ngayong umiiral ang food security emergency sa bansa. Mia, magkano ang bili ng NFA sa kada kilo ng palay sa mga magsasaka?
panayam ng UNTV kay NFA ating Ontiveros kanina nito na noong ang NFA sa mga magsasaka ng 27 pesos kada kilo ng palay. Pero ngayong taon, mas ito na lang sa 21 pesos hanggang 23 pesos kada kilo. Ngayon din, National Food Authority na hindi malulugi ang mga magsasaka sa bibilhin nilang supply, lalo ngayong umiiral ang food security emergency sa bansa. Ito ang tugon ng ahensya upang magsasaka farmers. Hindi naman po nagtalaga po ang NFA ng pamantayan sa pagpresyo ng palay. Ito po yung ating pricers program. Sa taon na 2024, nakapamili po tayo sa average price na 27.34 pesos. Sa ngayon po, namimili ang NFA ng 21 to 23 pesos kada kilo. Paniniguro ng NFA na nasa tamang level ang presyo ng palay para manatiling may kita ang mga magsasaka. Ito ni Secretary Amel de Mesa na sinabing walang dapat ikatakot dahil hindi malulugi magsasaka sa presyuhan ng bibilhing palay. Assuming na 42 pesos, ang rule of thumb divided by 2, yun yung farm gate. Yung farm gate na 42, 21, yun yung pamimili ni NFA na presyo sa farm gate. So at 21 pesos, malaki pa yung kita ng farmer sa 21 pesos. Samantala, tiniyak ng ahensya na sapat ang buffer stock nito na maaaring bilhin ng DA habang ipatutupad ang food security emergency. Ito po ay sapat upang tugunan ang pangangailangan ng DA upang makapagbenta ng mas murang bigas na tinatayang aabot naman ng 150,000 metric ton sa loob ng 6 na buwan. Yung tungkol dyan sa mga ibinabahagi natin na tayo yan parang nagre-relay lang talaga tayo ng mga news kasi siyempre wala tayong personal knowledge about sa mga nangyayari kundi nagbabase lang tayo sa mga balita din na kaganapan na inahatid ng mga news network. So mas maganda na ibahagi natin ito sa pamamagitan lang ng pagbibigay o papakinig dito sa ating channel. Kasi may mga naniniwala ako na may mga ibang tao na gusto rin makakarinig ng balita pero hindi agad-agad nila maririnig kung wala silang source na tulad ng pagbubukas ng mga channel. So, ito para to sa mga subscribers natin na nakatutok dito sa ating channel. So, sundan pa rin natin at panoorin natin itong mga balita na ito. Sa kasalukuyan aga, ayon naman sa NFA, tuloy-tuloy ang masagana food infrastructure modernization program upang makapagtayo ng additional warehouses sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi nga ng NFA na sa darating ng mga araw ay magsisimula na ito ng pag-distribute sa bilhin ng mga LGU sa halagang 32 pesos naman sa mga pamilihan ng 35 pesos per kilo. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Inihayag ng Department of Transportation o DOTR na malaki ang naging pakinabang ng EDSA busway sa milyong-milyong mga commuter. Ito ay kaugnay ng panukalang alisin na ang EDSA carousel upang magamit ng mga pribadong sasakyan ang isang lane sa EDSA para mapaluwag ang traffic. Milyon-milyon na ang napsilbihan ng EDSA busway ayon sa Department of Transportation o DOTR. Noong 2024, nasa 63 milyon na mga commuter ang sumakay sa EDSA carousel habang sa January naman ngayong 2025 ay nasa 5.5 million na ang sumakay dito. Kada araw nag-average ng 177,000 ang mga pasaherong sumasakay sa EDSA carousel. Ayon sa DOTR, isa ito sa mga most efficient public road transport system sa kasalukuyan. Sa ngayon, hinihintay na lang ni Transportation Jaime Bautista ang resulta ng feasibility study kung paano pa mas mapapaganda ang EDSA busway. Nauna nang sinabi ng ahensya na isa sa plano nila ngayong 2025 ay maisapribado ang EDSA busway.
Ang pahayag na ito ng ahensya ay kasunod ng naging press briefing ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes sa Malacanang. Ipinaliwanag niya ang mga napag-usapan sa pagpupulong kaugnay ng Comprehensive Traffic Management Plan na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong Martes. Ayon kay Chairman Artes, isa sa pinag-aaralan ay alisin na ang EDSA busway para mabuksan sa mga pribadong sasakyan ang linya na dinadaanan ng mga bus. Gayunman, hindi pa nila ito may patutupad malibang maiangat ang kapasidad ng MRT3 na parehas na ruta sa busway. Kung maka-accommodate naman sa taas, sa tren yung mga pasahero, we don't see the need na magkaroon pa ng bus kasi exactly the same route nga siya. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. Ang mga commuter na tutol sa panukalang ito dahil hindi naman parehas ang mga istasyon ng MRT3 at busway. Hindi rin nila 24 oras ang operasyon ng MRT3. Pag walang carousel is, sasakay pa ako ng another jeep. Sasakay ako ng News pa SM North. Ganon. Kasi walang diretso pa SM North to Monumento to SM North. Pag jeep. Yung carousel, dire-diretso na hanggang Centris. Since Centris ako nagtatrabaho. Kasi yung sa bus, 24 hours siya. Kahit madilim, may mga security. And unlike sa MRT, may working hours lang siya. Walang madaling araw. So, hindi talaga. Pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan ang posibilidad ng pagpapatao ng congestion fee sa EDSA upang ibsan ang matinding trapiko sa isa sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ang congestion fee ay kahalintulad ng toll na binabayaran sa mga expressway pero plano lamang itong ipatupad tuwing rush hour. Gayunman, ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa ito ang tamang panahon upang ipatupad ang congestion fee. Pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Posibleng simula na sa susunod na buwan ang gagawing rehabilitasyon sa EDSA. Kahapon, nakipagpulong na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang MMDA, Department of the Interior and Local Government, kasama ang Department of Transportation kung saan tinalakay ang mga plano kung papaano resolbahin ang problema ng matinding traffic sa Metro Manila. Ito ay bilang paghahanda na rin sa nalalapit na hosting na Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Ayon sa MMDA, target na umpisahan ang EDSA rehabilitation ngayong March 2025. Base sa plano, uunahing ayusin ang southbound portion ng EDSA. So yun, nakapagbahagi muli tayo ng balita dito sa ating channel at sana'y nagustuhan ninyo itong ating ibinabahagi rito. Sa mga nais po magbigay ng komento, reaction o kanilang opinion, mag-comment lang sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.